Daming malaman ngayon. Mga kapatid, alam nyo ba kung magkano na ang utang ng Pilipinas? Kung titingnan natin dito sa chart mula sa datos ng Bureau of the Treasury, noong taong 2000 ay nasa 2.17 trillion pesos ito. Pagdating ng 2019 ay makikita natin na umakat na ito sa 7.73 trillion pesos. At mula 2020, dahil sa pandemya, sumipa na ang linya sa graph at mabilis na nga tumaas nitong mga nakaraang taon kumpara noong mga nakaraang dekada. Kung ikukumpara natin sa mga dating administrasyon, halos lahat nag-iwan ng mas mataas sa utang kaysa sa kanilang sinimulan. Makikita natin dito mga kapatid, mula sa termino ni Pangulong Ramos, Pangulong Estrada, Pangulong Arroyo, Pangulong Aquino, Pangulong Duterte, at ngayon nga sa kasalukuyan, lagpas 17 trillion pesos na ang utang ngayong panahon ni Pangulong Marcos. Pero mas malinaw dito kung gaano kabilis ang naging pag-akyat. Sa 6 na taon ni Pangulong Duterte, halos 7 trillion pesos ang nadagdag. At ngayon nga, kay Pangulong Marcos, sa loob lang ng 3 taon, ay mahigit 4 trillion pesos na ang nadagdag. At kung magtutuloy-tuloy nga ang trend na ito, ay lalagpas tayo sa record ni Pangulong Duterte. Pero linawin natin mga kapatid, hindi agad masama ang utang. Importante ang tinatawag na debt to GDP ratio kung saan makita natin kung gaano kabigat ang utang kumpara sa laki ng ekonomiya. Noong 2004 ay nasa 71.6% tayo, pero unti-unti itong bumaba hanggang sa umabot ng 39.6% noong 2019. Ngayon ay bumalik na tayo sa higit 60%. Muli, walang problema sa pangungutang. Katulad na lang sa personal na buhay, kung gagamitin mo ang investment sa iyong inutang, may magandang return ito. Pero kung sa luxury cars, designer bags at European vacation, ay mas lalong mababaon ka lang sa utang. Kaya hindi masama ang umutang basta't sustainable at napupunta sa tamang investments sa eskwelahan, ospital, kalsada, tulay at flood control. Kaya ang tanong mga kapatid, kung trilyon-trilyon ang ating inutang, ramdam ba natin ito sa araw-araw na buhay? Halimbawa na lang, sa flood control projects, taon-taon ay binabaha tayo. Ang budget para sa flood control ay nasa trilyon na ang total nitong mga nakaraang taon. Pero sa mga hearing ngayon, ang iniimbestigahan ay mga multong proyekto. At dahil kinakaltas ito sa ating buwis, hindi ba't karapatan din nating makita at maramdaman kung saan napupunta ang bawat piso? At kung totoo nga na may mga ghost projects lalo na sa flood control, tandaan natin mga kapatid na ito ay utang ng inang bayan na tayo mismo ang magbabayad. Muli, ako si Edson Guido, Chief Data Analyst sa TV5 at ito ang kwento sa likod ng Dapat